Kumusta po kayo? Ngayon may pag-uusapan tayong isang, napaka-interesanteng pananaw tungkol sa pananampalataya at biyaya. Ito'y base sa mga aral at pangitain ni Narciso o Lalo. Ating alamin yung dalawang magkaibang klase ng paniniwala at kung paano ba nito binabago yung pagtingin natin sa mga blessings na dumarating sa atin. Kasi aminin natin, sino ba sa atin ang hindi nakaramdam nito, di ba? Yung parang ang dami mo nang hinihiling, ang tagal mo nang nagdadasal, pero parang walang nangyayari. Well, yan mismo ang sentro ng usapan natin ngayon. Okay, so simulan natin dito. Ayon pala sa mga aral na ito, ang pananampalataya hindi lang pala siya iisang klase. Para pala siyang isang daang na may dalawang landas at kailangan mong mamili kung saan ka dadaan. Dito natin makikita yung malaking pagkakaiba. Sa isang banda, andyan yung tinatawag na transactional na pananampalataya. Ano to? Para siyang business deal. Nagdarasal ka kasi may gusto kang makuha. May expected return. Sa kabilang banda naman, yung tunay na pananampalataya raw, iba. Ito yung pananampalataya na hindi nakasentro sa paghingi, kundi sa buong pusong pagtitiwala, na naipapakita hindi sa salita, kundi sa gawa. Sige, isa-isahin natin. Unahin muna natin yung unang landas, yung landas ng paghingi. At para mas maintindihan natin to, may isang napakalinaw na panaginip o pangitain na ibinahagi. So, sa panaginip, may nakitang tatlong lalaki. Nakapila sila, nakabukas yung mga palad, as in, nag-aabang talaga na may ibigay sa kanila. Pero ang nangyari? Sa huli, umalis silang bigo, bagsak ang balikat at walang laman ang mga kamay. Walang natanggap. At ano ang ibig sabihin nito? Well, yung tatlong lalaking yun daw, sila yung kumakatawan sa ugali nating lumapit lang sa Diyos kapag may kailangan tayo. Pamilyar, di ba? Lord, sana po bigyan niyo ako ng bagong trabaho, sana manalo sa loto, sana po masolusyonan na tong problema ko. Yan yung mga hiling. At itong quote na to, ito yung pinaka-summary. Dahil daw ang paniniwala ay may inaasahang kapalit, parang transaksyon lang, madalas yung hinihingi hindi dumarating. Dito raw nagkakatalo. So kung ganun pala yung unang landas, ano naman yung pangalawa? Ano yung solusyon? Dito na ngayon papasok yung konsepto ng landas ng pagpupunla. Ang ganda ng analogy nito, no? Parang pagtatanim. Sa isa pang pangitian, may isang taong pilit na itatanim yung bulok na sanga. Siyempre, ano mangyayari? Wala. Simbolo to ng panggagaya lang sa ginagawa ng iba nang hindi mo naman naiintindihan. Pero pagkatapos, si Jesus mismo raw ang nag-abot sa kanya ng mga buto, mga banal na buto at sinabing, ito ang itanim mo. Ang ibig sabihin, magsimula ka sa kung ano yung totoo, yung sayo talaga. Ang galing dito kasi yung konsepto ng pagtatanim, ginawa siyang parang step-by-step guide. Hindi siya basta idea lang. Una, kailangan daw tama ang pundasyon ng paniniwala mo. Pangalawa, palaguin mo yung sarili mong pagkatao, hindi yung kopya lang. Pangatlo, at ito'y napakahalaga, kailangan mong magsikap, magtrabaho. At pang-apat, doon mo palang aanihin yung bunga ng itinanim mo. At para mas malinaw, ito ang isang perfect example. Hindi mo pwedeng hilingin lang na, Lord, gawin mo akong engineer. Hindi ganun. Ang kailangan mong gawin ay itanim yung mga buto ng pag-aaral, pagpupuyat, pagsisikap. Yun ang pagpupunla. Yung pagiging engineer mo, yun ang ani. Okay, so kung ganoon pala ang proseso, paano ngayon nito binabago ang pagtingin natin sa salitang biyaya? Dito na tayo papunta sa isang mas malalim na pag-unawa. Sa isa pang panaginip, ang nagsasalita ay tinawag daw na best friend ni Jesus. Grabe, no? At take note ha, hindi siya humingi ng kahit ano, pero bigla na lang siyang inihagisan ng $50. At dito na nagiging totoo ang lahat. Alam nyo, kinabukasan mismo pagkatapos ng panaginip na yon, may literal na $50 na nakita sa isang ATM. Hindi hiningi, pero kusang ibinigay. Yun daw yung totoong biyaya. So, eto na yung tanong na magbubukas ng isipan natin. Kung ang biyaya ay hindi lang pala yung mga hinihingi natin, hindi lang pera, hindi lang material na bagay, ano-ano pa ang mga ito, kasi baka marami na tayong natatanggap na hindi lang natin napapansin. Ayon sa mga aral na ito, ang mga tunay na biyaya ay yung mga bagay na ganito. Yung ligtas kang nakauwi, yung malusog ka pa rin para makapagtrabaho, yung payapa yung isip mo at walang kaaway. Minsan, yung mismong solusyon sa problema mo na bigla na lang dumarating.
Ito yung mga malalaking pagpapala na madalas binabaliwala natin. Kaya ang pinakapuso ng lahat ng ito, ang pinupunto talaga, ay ang isang pananampalataya na hindi lang nasa bibig, kundi nasa puso at naipapakita sa kung paano tayo nabubuhay. At dito nagtatagpo ang lahat ng konsepto. Ang tunay na pananampalataya raw ay isang estado, isang kalagayan, kung saan hindi mo na kailangan magsalita kasi binabasa na raw ang puso at isipan mo. At yung mga gawa mo, yung kilos mo, yun na mismo ang nagiging panalangin mo. At iiwan ko kayo sa napakagandang linyang ito. Ulitin ko ha, binabasa ng Diyos ang iyong isip at puso. Hindi lang ang mga salitang galing sa iyong bibig. Yung nasa kalooban mo at kung paano mo to isinasabuhay, yun ang pinakamahalaga. Kaya, bilang pangwakas, ito ang isang tanong para sa ating lahat. Sa ganitong pananaw, subukan nating isipin, ano-ano nga bang mga biyaya sa buhay natin ang araw-araw na nating natatanggap pero marahil ay nakakalimutan nating ipagpasalamat. Magandang pagnilayan!